Good day everyone. Today we will solve a problem from chapter 8. Our chapter 8 is moment equation using singularity function in beam deflection by the double integration method. Our problem is problem 6.4. The simply supported beam carries two end couples, each of magnitude MO but oppositely directed. Find the location and magnitude of the maximum deflection. First, analyze natin yung ating figure. Meron tayong pin dito sa ating right side at saka roller naman sa ating left side. So, meron silang force na AY, tsaka dito ay force na BY, tsaka force dito na BX. Next ay, i-draw lang natin yung ating figure, which is ang ating free body diagram. Ang ating free body diagram meron tayo dito roller at pin dito sa kabila. Ito ay point A, point B, tapos meron tayo ditong moment magkabila na oppositely directed. Ito ay MO, MO. Tapos yung force natin na AY, force natin dito na BY, at yung force natin dito na BX. Ito ang ating x-axis, tsaka ito ang ating y-axis. Meron din tayo ditong length. Yan. After natin magawa yung ating free body diagram, isosolve natin yung mga forces dito. So, summation at moment at point A is equal to 0. Ating counterclockwise positive. So, meron tayong clockwise na MO at counterclockwise na MO. So, yung isa ay positive, yung isa ay negative. MO minus MO. Tapos yung ating BY times yung distance niya, which is length, is equals to 0. Since pwede natin cancel to, kasi parehas naman sila, so may yung 0 na yan. So, BY times L equals to 0. Divide lang natin both side ng L para makancel natin to. So, BY is equals to 0. Next ay yung summation ng force sa y-axis is equals to 0. Meron tayong dalawang force, which is ito, AY tsaka yung BY. Parehas upward, so parehas positive. AY plus BY is equals to 0. Since may nakuha na tayong value ng BY, which is 0, pwede na natin substitute yan dyan. So, AY plus BY na 0 is equals to 0. So, ang AY natin ay 0. Next ay summation ng force sa
x-axis equals to 0. Ang force lang natin sa x-axis ay ang ating bx. So, bx is equals to 0. Since meron tayong dalawang moment na oppositely directed daw, so MO minus MO is equals to 0. So, yung MO natin ay lilipatan sa kabila yung isa, magiging positive. So, makikita natin na constant yung ating MO. So, ang ating MO ay constant. Next, dito na natin gagamitin yung double integration method. Meron tayong formula na EI is times d squared y over dx squared is equals to moment at x. Sasubstitute lang natin yung ating MO dito sa MX. So, EI d squared y over dx squared is equals to MO. Ang sabi, kapag in-integrate daw natin itong formula na to, makukuha natin ang slope. So, integrate natin. First integration ay ang slope. So, integral of EI d squared y over dx squared is equals to integral of MO. So, makukuha natin dyan ay EI dy over dx is equals to MO x plus C1 natin makukuha ang constant pag tayo nag-integrate. Ito ang ating equation 1. Next, sa ating second derivative, ay sa ating second integration, makukuha naman natin daw ang ating deflection. So, integrate lang natin ito. So, integral of EI dy dx is equals to integral of MOX plus integral of C1. Pag in-integrate natin itong EI dy dx, makukuha natin ay EI times y, tapos dito sa kabila makukuha naman natin yung pag in-integrate natin itong MOX ay MO x squared over 2 plus C1 x plus yung constant ang C2. Kaya meron tayo second equation. Meron tayong second equation. Next, ang gagawin naman natin ay mag-asam tayo ng mga value, which is para makuha natin yung C1 at yung C2. First, kukunin muna natin yung C2. This is what you call boundary condition kapag nag-sum tayo ng value dito sa ating FBD. So, ang ating first value is x is equals to 0. So, ang ating shear dyan, or ating deflection is equals to 0 din. Hindi magbabago yun. Kasi ang ating moment naman ay constant.
So, m o x squared over 2 plus c1x plus c2. Pagka lang natin yung ating x tsaka yung ating y, ei, ei 0 is equals to mo x mo times 0 squared over 2 plus c1 times 0 plus c2. Makakancel na yan lahat kasi pag tinamis mo yan sa 0, magiging 0 lang din ang sagot. So, c2 is equals to 0. Next, after natin makuha yung value ng c2, kukunin naman natin yung value ng c1. So, ganun pa din. Gagawa tayo ng boundary condition. Let x is equals to L. Itong y natin is equals to 0 pa din. Kasi yung second, di ba sabi kanina yung ating second derivative daw ay yung deflection. So, pag kinuha natin to, pwedeng mabago ang position nito. Kunwari, pupunta itong box na to o yung beam natin dyan. Okay. Yan. Kasi ito nakapinto dito eh. So, itong yung length naman yan din nagbago. Kahit saan ka magpunta dyan, so ang ating x is equals to L. So, ang deflection natin ay hindi din naman magbabago. So, y is equals to 0. So, ei y is equals to mo x squared over 2 plus c1x plus c2. So, pagtanong natin yan ng value ng y is 0 equals value ng L which is value ng x which is L squared over 2 plus c1 times L plus c2. I-isolate lang natin yung ating c1 para makuha natin yung value. So, ito cancel na to kasi times sa 0. c1L is equals to mo L squared over 2 plus yung value ng ating c2 kanina which is 0. So, divide lang natin both side yung L para makancel dito sa kabila. So, makakancel mo isang L dito sa taas kasi mayroon dito L. So, ating C1 is equals to MO L over 2. So, may value na tayo ng C1. Next sa location, para makuha natin yung location, yung ating theta x daw or dy dx ay equals to 0. So, para sa makuha natin yung location, yung gagamitin natin equation ay yung equation number 1 natin, which is ito. So, ei
ei dy dx is equals to mox plus c1. Since may value na tayo ng c1, isasubstitute na lang natin yan dyan. At yung dy dx natin ay gagawin natin 0. So, ei times 0 is equals to mo x plus yung value ng C1 natin na MOL over 2. Kakancel na natin to. Isolate lang natin yung MO para makuha natin yung ating X. So, MOX ang nakuha pala natin ditong C1 ay negative. Kasi, pag nilipat natin itong MOL squared over 2 sa kabila ay may negative. So, ito ay negative. So, MOX is equals to negative is equals to MOL over 2. So, divide lang natin both side ng MO para makancel natin. So, cancel lang natin yung MO. Makukuha natin X equals to L over 2. So, meron na tayong isang sagot. Ang location natin ay ating wait. Hindi nagaan mo. Yan. Nakuha natin location ay L over 2. So, gagamitin na natin yung value na L ng value na X na yan para makuha naman natin yung magnitude natin. So, sa magnitude, magnitude. Ang ating X ay L over 2. Yung value ng C1 natin ay negative MO L over 2. At yung value ng ating C2 is equals to 0. So, yung second derivative naman na gagamitin natin equation para makuha natin yung magnitude. So, EI times Y is equals to MOX squared over 2 plus C1X plus C2. So, isasubstitute lang natin yung mga value natin dyan. So, ating EI times Y
is equals to MO, ang ating x na L over 2 squared over 2 plus yung value ng C1 natin na negative MO L over 2 times L over 2 kasi may x plus yung C2 natin na 0. So, after nating makuha yan, isosolve na natin. So, EI y is equals to MO L squared over 4 plus ang gawin na lang pala natin ay since constant naman yung dalawa, solve muna natin yung itong L over 2 over is equals to L squared over L squared is equals to 2 plus yung ating L, ito, wait, para makita mo, ito, times na natin yan. So, L times L over 2 is equals to L squared over 2. Ito pala ay L squared over 4 kasi square din natin yung taas niya. So, since ito namang dalawang value na to, ito, MO over 2, MO over 2 ay equals lang. So, ang gagawin na lang natin, ito na lang dalawang to ang ating pagpa-plus. So, L squared over 4 minus L squared over 2. So, mangyayari dyan ay hanapin natin yung kanilang LCD, which is 4. Tapos, magiging negative L squared. Next, ang gagawin na natin ay yung EI y equals to M O over 2 times negative L squared over 4. So, makukuha natin dyan ay i-divide muna natin sa EI both side para ma-isolate natin yung y or yung ating deflection. So, cancel to. So, ating y is equals to
negative MO times yung ating L squared, tas yung 2 times 4 is equals to 8, 8. Tas yung ating EI. Since ito ay negative, ang ating Y equals to MO L squared over 8 EI downward. Yan. Yan ang ating final answer. Ating magnitude ay downward na MOL squared over 8 EI. Tapos, ang ating location is equals to L over 2. Yeah, yan ang ating final answer. That's all for today. I hope you understand something at may mga natutunan kayo.